rally na yun, alam niyo yung resulta ng rally ng mga retired. Natanggal si Dokno. Ayun yung pagkatanggal ni Dokno. Dahil sabi na pag walang resulta, hindi na rally ang susunod na. Yeah. Armado. Hindi naman pwedeng armado, pwede naman dumugo. Huwag yung pilitin. Yeah. In God's time. Huwag niyong pilitin yung mga retired. Dahil ang mga retired, kung konti lang kilala ninyo, karamihan dyan, sagad ng experience yan sa gera. Lalo na yung mga kasama sa special operation. May mga PTSD. Kasi kung minsan, nung tayo na sa army, pag sinabi ng commander na may huli kami noon sabi ng commander, ang ingay-ingay naman ang huli ninyo dyan, nasa kwarto. Patatahimik na yan. Kinabukasan, ano sana yung huli natin? Tahimik na. Sabi ko siya, patahimik. Patahimik. Ganun po. Yung, di ba, alam natin, nakukonfirm na rin na wala na kambing, ano? Wala nang kambing, wala nang just in case po, Wala pa kasi kailangan magsalita na sila. Hindi pa natin ano sa palagay ninyo ang maging ano natin, gano'n, sa kaaliman, ayaw nila. Na magpakita ng leadership quality. Kaya nga, pinasabi ko kay Captain Lado, kung ako ang tatanungin, hindi pa masyado, siguro hindi pa matanggap may Sara Lucena, may Sara Duterte na pwede sa market. Hindi niya na maintindihan na pwede niyang i-save yung country. Kung meron siyang leadership potential, masyadong late. It's too late. Gaya ngayon, kung na si BBM, tapos mag-declare ng martial law, so ibig sabihin, ano ba ang gagawin ni Sara is too late. Nakapag-declare na ng martial law eh. Then sir, ano magiging dahilan nila na magmamartial? Sir, Ayaw nila ano bitawan. dahilan nila? Hindi, May gulo bang nangyayari? Eh sinabi na nga ni... Makukulong kasi sila, Congressman ano yung dahilan? Congressman Isidro ba yun? Oo, sinabi. Oo. Sinabi naman yung dahilan, tama yun eh. Sinabi rin ni Congressman Tiangco. Sinabi rin ni Vic Rodriguez. Sinabi rin ni Atty. Topacio. Sinabi rin ni Ping Paras. Nasusundan ko lahat yun eh. Dahil kaibigan ko din naman sila. Dahil ibig sabihin, papayag ang Kongreso before. Kasi may proseso, di ba sir? May proseso na dapat magpaalam muna sa Kongreso kung Hindi na kailangan magpaalam. Automatic sa Constitution. Constitution yun, Pag sir. dineclare ng Supreme Court na incapacitated ang Presidente in whatever case na hindi na pwedeng magiging o mag-function as President, automatic na pagbalik ang Vice President, take out ka agad ang Vice President dapat. Supposed to be, automatic din ang Armed Forces to protect the next leader, which the Armed Forces is not doing now. Dapat naghahanda na sila eh. Ang pinaghahandaan nila, martial law eh. Anong ibig sabihin? Hindi katanganan yun. Bakit sila naghahanda na mag-martial law? Sino mag-order? Kasi sir, naghanda sila dahil alam nila, pag sisilipin ang opisina nila, nakinabang sa Pero ito kapila. naman ang, kung sa sitwasyon ni Browner, ito naman ang, it's supposed to be, papel na ni Browner ang mamamayang pag ngayon as chief of staff. Di po sa, based on my knowledge, ang chain of command, ang highest is the commander-in-chief. Next highest, the chain of command ng armed forces, is the chief of staff. Hindi SND, not any other political leader, not even the SND, not even the vice president. Pero, it's the role of the chief, the armed forces to protect whoever is the succeeding president. So sa ngayon para they should have been preparing already for their action to protect whoever is there. Not
to arrest. Instead of protecting, they are preparing to arrest a vice president, which is wrong. Which is against the Constitution. Kahit sinong lawyer ang mga ano dyan. Actually, I have finished also my legal studies. Hindi nga ako lawyer, pero I have my legal studies sa Defense Institute of the United States on legal matters. Kasi kailangan din namin yun sa operation. Kung bakit, paano magiging legal yung combat operation ng Army. Pinagpaaralan din yun. Paano magiging legal yung pagpatay ng tao na kalaban ng gobyerno. Pinag-aaralan din yun. Yung po nga sa General Simoy, yun yung question ko, ano magiging dahilan nila? Ba't sila Sabihin lang nila magulo. Ha? Sabihin lang nila magulo. Alin ang magulo? Sa Pilipinas? Di ba nag-ano sila ng fake news? Gawain na nila yung fake Gawaan na news. nila, sir. Punta nila yung playbook ng tatay. Ang dami na nga nilang ginagawa. Gawain na nila yung Tapos, Ngayon pa lang, nagsisimula na sila ng fake news. So, Tapusin na sila. actually, ang mga fake news ngayon is ginagawa to agitate the people to rise up so that they have more reason to declare martial law. Ano po ang gagawin ng SFGF pagka ganito illegal yung kanilang martial law? Tatayo tayo. Tatayo na. Lalabanan The natin. people is actually supposed to be standing up. But is an individual choice ng bawat isa sa ating mga Pilipino. Kumbaga sa amin, kagaya nung panahon namin, kapataang mga bayan, di ba matibakaw, ang matakot, bata ka pa nga, lumalaban kami, matibaka ka na para sa bayan. So, na ibig sabihin, nasa individual choice yun. Sa ngayon, kung wala man tayong matatakbuhan, kung maliban sa SFGF, at least merong SFGF yung pwedeng takbuhan ng taong bayan. So kung wala mang matatakbuhan, it's up to the people to decide on their own and join an organization that can probably save the country. Sinong tinatakbo? Ito pa ang tinatakbuhan ng mga masa nung magka-problema sila sa gobyerno. NPA. Kaya nga lumakas yung NPA. Kasi wala silang mga tatakbuhan sa isip nila. Sa individual choice kasi. Sa isip nila, sa kanya-kanyang pag-iisip, wala silang matatakbuhan na iba maliban sa pagsama sa NPA. Diba? So, ganun din sa mga Pilipino ngayon. You have your own individual choice. Naririnig niyo sa dyaryo, nababasa ninyo sa ano. So, you have your choice kung sino ang dapat sasamahan ninyo pag panahon na tumayo na ang taong bayan. So, doon makikita kung tama ba o hindi dahil ang taong bayan ang magde-decide kung ano yung tama. As a majority, hindi yung minority ang magde-decide kung hindi yung ano yung tama para sa bayan. Minority nga malakas ang loob. Malakas ang loob so, nasa tao na yun. Ito naman ang masasabi ko tungkol sa pagsisinungaling. Lahat naman tayo, grade 1 pa lang eh. Diba? Grade 1 pa lang eh. Tinuturuan na tayo na bawal magsinungaling. Elementary ka pa lang, dinidikit na yung utak mo, bawal magsinungaling. Pag nangopya ka sa klase, either you are suspended or you are dismissed. Ibig sabihin, pag nagsinungaling ka sa mga sagot mo, mali yun. So kaya nga nadi-dismiss o nasususpended yung student. So that is a disciplinary action against liars. Liars in school. So, liars in work. Sir, excuse me. General Brown, tagal niya sa PMA. Tagal niya sa PMA, nahirapan sa training. Honesty, integrity. Nakikita niyo yung malawagang korupsyon, binabi ng gobyerno, bakit hindi siya tumayo? Yun. Pinapanigan niya yung pangat. Si Browner. Browner, bakit din yun eh. Hindi nga sinasabi ko, individual choice kasi yun eh. Individual choice. Nakuha siya sa
na pera. Individual decision eh, pero ang consequences, you should accept it individually in the future. There are consequences in the future. Kunyari, kayo, magkakapatid kayo, 12 kunyari, individual choice, yung bawat isang kapatid, di mo pwede i-compel yung buong kapatid, Kaya nga, kanya-kanyang buhay. naririnig ko yung vlog niyo sir na ibubuwag ng PMA. Ibubuwag ng PMA, babaguhin. At kung mabuhay na ito, Ito ba, Luzon, Visayas, Mindanao? sa panahon ngayon, kung may